Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, and for our third and final reading for today, ano po kaya ang makikita natin sa final reading natin ngayong gabi? Balasahin na muna po natin ang ating baraha. Balasahin muna po natin. Huwag niyo po i-skip ang ads na to, at huwag niyo rin po i-skip ito habang tayo nagbabalasa, dahil dito po tayo kumukuha ng energy para sa inyong lahat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Balasahin din naman po natin ito. Ano po kaya ang makikita natin sa third and final reading ngayon? Pumili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. There is this anger and argument, no? Sa mga oras na to po, malamang sila po ay may pinagkakadiskusyonan, pinag-aawayan ka po sa mga oras na to, at talaga pong hindi sila matahimik, at ikaw po ang topic nila palagi, no? Ikaw po ang issue nila palagi, at ikaw po ang nagsisilbing gulo sa kanila. Kumbaga, ikaw daw po ang pinagbibintangan ka po nila, na lagi nilang pinagkaawayan, ngunit wala ka naman pong ginagawang masama dito. Sila na at sila rin po ang gumagawa ng gulo sa sarili nila, sa totoo lang. Naghahanap, malagi po silang may chaos, naghahanap po ng purpose. Ang person mo, bakit lagi ka nilang pinag-aawayan, bakit lagi kang tinitingnan ng current partner niya, bakit lagi ka pong iniisip ng partner na ito. Hindi po siya matahimik, and as a matter of fact, talagang kailangan niya po ay naghahanap po lagi siya ng parang prosperity, new venture, new blessing, pero wala pong dumarating sa kanyang blessing. Mailap po sa kanya ang blessing, mailap po sa kanya ang mga magagandang pwedeng mangyari sa buhay niya, no? Ngunit sa iyo po, nagtataka siya, bakit po lagi kang nabibless? Bakit po lagi kang bakit po laging may dumarating sa yung
mga blessings at nakakarating po sa kanya yon actually, no. Nakikita niya po na parang masaya ka na daw and somehow ay pinipilit niya pong bigyan ng parang gina-justify niya bakit sa kanya walang blessings na dumarating at sa iyo ay meron. There is this ultimate clarity, no. Talagang sa nakikita ko po, ang taong ito po ay nakakaramdam po ng clarity sa buhay niya, no. Clarity na ikaw pa rin po yung naging maayos nakarelasyon niya. Sa ngayon po, hindi mo maiintindihan yung mga bagay-bagay. Or maybe some of you, ngayon pala nagkakaroon ng gulo, hindi niya pa po nakikita yung value mo, yung worth mo na inaksaya niya. Pero somehow, ay nakakakita po ako dito na darating po yung araw ay matututunan niya po lahat, malalaman niya po lahat, and somehow magiging mas maayos po ang lahat sa kanya. Ayan. There is joy, you know. Sa totoo lang po, nakikita ko po dito sa mga susunod na panahon ay magiging masaya ka na rin po, no? Magiging maayos ka na rin po, magiging masaya ka na rin po, at talagang sa nakikita ko po, there will come a time na hindi mo na po iindahin yung mga sakit na to, at yun po ay isa sa mga kinakatakot niya pag dumating po yung time na hindi mo na po siya hinanap, na hindi mo na po siya ininda, at hindi mo na po iindahin pa yung pagkawala niya sa buhay mo. Confused pa rin po ang person nyo, no right choice. Ibig sabihin po ang pinili niya ay hindi daw po ang right choice na dapat niyang pinili, na dapat niyang pinag-aksayahan ng panahon, Ang sana daw po ay nakontento siya sa ano man ang kaya mong ibigay at ano ang pagsasamang meron kayo. Pero sa totoo lang po, ngayon niya lang po naiisip yung mga bagay na yan, and somehow nagki-create po sa kanya ng hindi magandang parang hindi magandang pakiramdam, no? Para pong siya po ay gulong-gulo, no? Wala po siyang peace of mind, no? Pero ikaw po, sooner or later you will have peace, no? In your heart, no? And in your mind. Yan na lang po ang kulang sa'yo, peace of mind. Pero there will come a time na unti-unti magkakaroon ka po ng peace sa puso mo. Lalo na po wala na itong taong ito sa buhay mo. To be honest with you, there is this inner happiness and dreams come true. Sa totoo lang po, ang taong pong ito ngayon ay makakaramdam ng panghihinayang doon sa nararamdaman niya pong inner happiness nung araw, na mga pangarap niyong unti-unti niyong natupad, mga fulfillment niyo na sa kahit sa maliit na bagay ay may fulfillment kayo. Namimiss niya po yung samahang simple, no? Ngunit hindi po siya nakontento dito, kaya ayan po ang naging decision niya, no? Ang umalis sa piling mo, at ngayon po ay hirap na hirap po siya, no? Hirap na hirap po talaga ang person na ito, to be honest with you. Naging materialistic din po itong taong ito, no? As a matter of fact, silang dalawa po ay naghihilahan, Parang gusto nila mag-travel lagi, may bibiling bago, magpo-post sa Facebook. Panay pakitang tao po, no? Panay pakitang tao, pero kabaliktaran naman po lahat ang nangyayari sa kanila, no? Lahat ay pakitang tao, kabaliktaran ang totoong nangyayari sa kanila. Lahat ay pakitang tao, pero kabaliktaran ang tunay na nangyayari. Lahat ay pakitang tao, pero kabaliktaran po ang tunay na nangyayari. Yan.
impulsiveness, no? Lahat po ng desisyon niya ay based sa pagiging impulsive po niya, no? Hindi niya po pinag-isipan, lahat po to ay pagiging impulsive lamang niya. Dala ng akala niya ay masayang buhay, dala ng akala niya lahat yan ay magiging masaya, at hindi daw po siya makakaramdam ng lungkot dahil may panibagong saya, may panibagong kilig. Kaya ayan po ang nangyari, no? Lalo po siyang nalungkot ng bongga. So nakikita ko din po dito, no, ang nakikita ko din po ay somehow, no, nalulungkot din po ang person na to dahil marami po siyang hindi nakuha na inakala niya po ay makukuha niya, no. Marami po siyang sinayang na panahon, marami po siyang sinayang na sandali, at hindi niya po inakala na lahat yan ay panandalian lamang, no? Pag naiisip niya po yung happy moments nyo together, happy memories nyo together, nag-heal din po siya, no, sa mga frustration niya sa buhay. Pero hindi niya po yan pinapakita sa inyo. Ang pinapakita niya po sa iyo is lagi siyang galit, lagi siyang irritable, no, or mababalitaan mo sinisiraan ka pa sa iba nito. Pero sa totoo lang po, no, naluluha din po ito pag naaalala niya po yung mga happy memories niya together. There is this lack of commitment. Hindi rin naman po buong buo ang commitment niya kay Chabilitang Palaka o kay Shokoy. Kaya po ganyan na lang po ang kanyang samahan nila, no? There's always a lack of commitment. Oh my God, dalawa po, oh. Pareho, greediness, laziness, and lack of commitment. Two different cards with one meaning, magkatabi po, no? Very powerful po yan. Ibig sabihin, yung samahan po na akala mo po ay may commitment, hindi daw po pala talagang totoo, no? Wala ka na pong pupuntahang masasakit pa, masasaklap pa, hindi na po magiging worse pa, no? Yan po ang nakikita ko dito. And there's this insecurity sa part ng person mo, no? Sa part ng third party nyo, there is this insecurity. Sobra-sobra po ang insecurity nito, at nagkakaroon na po siya ng anxiety, trauma, and helplessness, no? Hindi niya na po alam kung ano po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon sa buhay niya, no? Nagkakaroon din po siya ng financial problem, struggle din po ito pagdating sa financial. Ayan, no? Talaga pong makikita mo po dito yung kabuuan nito. Talagang hindi po rin siya marunong maghawak ng pera. You just have to be patient. Malalaman mo po, finding meaning. Malalaman mo po lahat ng rason bakit nangyari sa iyo ito. In time, makikita at maiintindihan mo na everything happens for a reason. There will come a time magmamakaawa po sa iyo ang taong ito, pero aayawan mo na po, no? Sasabihin mo, enough na, ayoko na, at talagang hindi ka nababalik sa sitwasyong ganito. Hindi mo din po aakalain na there will come a time na hindi mo na kakailanganin ang taong ito. Pero mangyayari po yun sa tamang oras at panahon. Hindi mo na po talaga kakailanganin itong taong to. So that's it for your third and final reading of the day. Lahat ay pakitang tao, pero kabaliktaran ang tunay na nangyayari sa kanila. That's it for your third and final reading. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you give me a like and comment down below? At comment down below. And talaga pong babasahin ko yan, no? Isa-isa ko pong binabasa yan. Huwag po kayo magtampo kung hindi po ako nagla-like, kasi po ayoko pong makatulugan tapos may mga iba akong na-like at yung iba hindi ko na-like. Ayoko po ng ganon, dahil po baka isipin po ng iba nating family, friends, and subscribers na namimili ako ng ila-like. Hindi po yan totoo, no? Lahat po kayo, ina-appreciate ko. It's just that minsan nakakatulog po ako, babalikan ko po the next day. Okay? And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena,
Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. No? Thank you very much po at maraming salamat po sa inyong lahat. Para naman po sa mga aking ever loyal at solid na Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. At ang lagi kong pong paalala sa inyo ay please, no skipping of ads naman po. Tulong nyo na po yan sa channel natin. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, kahit po ako ay paus na, I will appreciate that from the bottom of my heart. And also po, sana po no ay makita nyo rin po na talagang kahit na nasaan ako, masama man, mabuti ang aking pakiramdam, talaga pong priority ko kayo at uunahin ko po kayo. Para paalalahanan ko po kayo na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains. Sorry po. And the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow po. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay babalik para sa first, second, and third reading of the day tomorrow. No? Makakaasa po kayo na kayo po ay bibigyan ko ng general reading every day po. Yan, ano? Mas maganda pa rin po na magpa-private reading kayo para makita nyo po if this energy is really for you. Okay? So maraming salamat po. God bless you all. And I will all see you again tomorrow. Thank you po. God bless you. Bye.